Magandang araw po. Ito si Attorney Myrta Sandoval Sebrio mula sa inyong Kamara de Representante, nag-uulat para sa ating Speaker of the People. Dumalo po ang ating Speaker Romualdez sa paglagda ng makasaysayang 170.6 bilyong piso ng kasunduang Public-Private Partnership Concession na magpapatupad ng malawakang rehabilitasyon at operasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Kasama po ng ating mahal na speaker sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin sa okasyong ito. Sinaksihan nila ang paglagda ni na Chairman Ramon Ang ng San Miguel Corporation, Secretary Jaime Bautista, ang kalihim ng Department of Transportation at General Manager Eric Jose Ines ng Manila International Airport Authority sa napakahalagang kasunduang ito. Binigyang diin ni Speaker Romualdez ang potensyal na proyektong ito na maitaas ang antas ng NAIA bilang isang world-class na paliparan. Sa sandaling matapos ito, maaari na itong ihambing sa iba pang magagandang paliparan sa ibang bansa at may babalik ang NAIA bilang pangunahing gateway sa ating bansa. Ipinapangako ni Speaker ang lubos na suporta ng Kamara tungo sa matagumpay na pagsasagawa ng proyektong ito na inaasahang magdudulot ng maraming mabuting pagbabago sa ating bansa. Formal na binuksan ni Speaker Romualdez ang National Tingog Summit 2024 sa Romualdez Hall sa Kamara de Representante noong Lunes ng hapon. Dinaluhan ito ng mga leader ng Tingog Party List mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang mensahe, binati niya ang Tingog dahil sa malawak na naabot nito para dalhin ang mga serbisyo at advokasya ng party list sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Based on your accomplishments in the past, there is indeed no limit to the amount of good the party list can bring to our fellow Filipinos, so long as we are united in our common goal. Dream big, plan big. Blaze the trail for others to follow. Ang Tingog ay may dalawang kinatawan sa Kamara, sina Representative Yeda Marie K. Romualdez at Representative Jude Asidre. Sa kanyang talumpati sa pagtatapos ng sesyon, binigyang diin ni Speaker Romualdez ang mga kapansin-pansin na tagumpay at nagawa ng kapulungan. Kabilang dito ang 100% approval ng mga priority bills ng SONA at LIDAC bago pa man ang napagkasunduang deadline. Binigyang diin ni Speaker ang mahalagang papel na ginampanan ng kapulungan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Kabilang dito ang mga legislative inquiry na nagbigay ng ginawa sa ating mamamayan. Nagresulta ito sa mahusay na pagpapatupad ng mga batas at patakaran na nagbibigay ng mga diskwento, insentibo at mga exemption sa buwis para sa mga senior citizens at mga taong may kapansanan. Naitaas ang kanilang diskwento mula 260 pesos hanggang 500 pesos bawat buwan. Bukod dito, binanggit ni Speaker Romualdez ang mga pagsisikap ng komite sa kalusugan na hikayatin ng PhilHealth na magbigay ng mas makabuluhang benepisyo sa mga Pilipino sa ilalim ng Universal Healthcare. Naitaas ang benepisyo ng mga pasyente ng cancer mula 100,000 pesos hanggang 1.4 million pesos. Naitas natin ang benefit package para sa breast cancer patients mula 100,000 pesos tungo sa 1.4 million pesos. Nagawa rin nating may libre ang mammogram at ultrasound exam para sa lahat ng kababayan Pilipino para mailigtas sila sa sakit ng cancer. Ang legislative inquiries na ito ay humantong din sa pagbibigay ng libreng mammogram at ultrasound exam bilang isang diagnostic at preventive measure para sa lahat ng kababaihang Pilipino. Binanggit ni Speaker Romualdez na naging matagumpay din ang legislative inquiry para mapalawig ang deadline ng consolidation ng jeepney na nag-expire noong Disyembre 31, 2023. Nagbigay ng sapat na panahon ng mga jeepney drivers para mabuo ang mga konkretong plano na tutugon sa mga pangunahing issue ng programa. Maalala na noong Enero ng taong ito, ang Speaker of the People, sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay nanguna sa delegasyon ng Pilipinas sa World Economic Forum sa kanilang taunang pagpupulong sa Davos, Switzerland. Inilatag dito ang pundasyon para sa pagdaraos ng World Economic Forum Country Roundtable na gaganapin sa Pilipinas. Ipinaabot ni Speaker Romualdez ang kanyang paniniwala na ang 2 araw na World Economic Forum Country Roundtable sa Pilipinas
ay magpapasigla ng mga maraming foreign direct investments sa bansa at lilikha ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga mamamayan. Si Speaker ang nag-host ng cocktails para sa mga miyembro ng delegasyon ng World Economic Forum CEO Roundtable noong Martes ng hapon sa makasaysayang Laperal Mansion. Ayon kay Speaker Romualdez, ang World Economic Forum Country Roundtable ay magpapalawak ng kakayahan ng Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa pamumuhunan. Binibigyang diin nito ang pangako ng Administrasyong Marcos sa pagtataguyod ng isang matibay na pundasyon para sa paglago at pag-unlad ng ekonomiya. Sa pakikipagpulong ng Kamara de Representante at hukbong sandatahan ng Pilipinas sa bahagi ng Luzon, pinagtibay ni Speaker Romualdez ang kanyang buong pusong suporta sa ating kasundaluhan. Ipinaabot ng ating mahal na speaker ang pasasalamat ng bansa at ng pamunuan nito at sinabi na hindi lingid sa mga ito ang mga sakripisyo at serbisyo ng ating mga magigiting na sundalo. Kaya nga tiniyak niya na hindi siya matitinag sa kanyang adhikaing masigurado na ang mga pangangailangan ng ating mga sundalo sa gamit pandigma at kanilang kapakanan ay matutugunan ng maayos. Binanggit ni Speaker ang ilan sa mga panukalang pinagtutuon ng pansin ng Kamara para sa kapakanan ng ating mga sundalo. Kasama dito ang hamon na masiguro na magiging tuloy-tuloy ang pensyon ng mga retiradong sundalo. In acknowledgement of your selfless service, the House of Representatives has been proactive in ensuring that our armed forces are sufficiently and properly equipped to safeguard our nation while also prioritizing the welfare of both retired and active duty personnel. Layo nito na magkaroon ng matibay at maaasahang pundasyon ang sistema ng pensyon para sa ating mga sundalo at iba pang uniformed personnel. Pinamunuan ni Speaker Romualdez ang pagbubukas ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa lungsod ng Butuan, lalawigan ng Agusan del Norte. Umabot sa 300 milyon ang pinansyal na tulong mula sa iba't ibang programa ng pamahalaan ang naipaabot sa tinatayang 80,000 mga taga-Butuan matapos ang 2 araw na Servicio Fair. Kasama ni Speaker sa lungsod ng Butuan sina Congressman Jose Joboy Aquino, kinatawan ng unang distrito ng Agusan del Norte, si Senador Ramon Bong Revilla Jr., Congresswoman Yeda Marie Romualdez, kinatawan ng Tingog Party List, Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker David J.J. Suarez, Majority Leader Jose Manix Dalipe, at iba pang mga kongresista. 2,000 mga magsasaka ang nakatanggap ng benepisyo sa ilalim ng programang Farmers Assistance for Recovery and Modernization o FARM. Isa sa inisyatiba ng tanggapan ng ating mahal na speaker para matulungan ang hanay ng magsasaka sa ating bansa. Kasama sa programang ito ang National Food Authority, Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development. Bukod dito, 3,000 din ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng programang Cash and Rice Distribution o CARD. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 1,000 piso at magandang klase ng bigas na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Muli, ito po si Attorney Myrta Sandoval Sebrio mula sa inyong Kamara de Representante, nag-uulat para sa ating Speaker of the People.